Kwentuhan tayo guys. Nabasa ko yung sinabi ni Charis na namolest siya na sarili niyang tsuhin nung mga 6 years old siya. May mga ganun talagang issue guys. Sa totoong buhay, may ganun talaga. Kasi ako, na-experience ko yan eh. Tumira ako sa isang tsahin ko. Sa mga 7-8 years old ako noon. Itong asawa ng tiyahin ko, maraming puting buhok. Sabi niya sa akin, "Be, tanggal mo nga ako ng puting buhok." Uban ba? Sa Bisaya, uban. Kaya ako naman sumunod. Umupo ako sa upuan. Mahabang upuan. Tapos humiga siya sa hita ko. Kasi nga tatanggalin ko siyang puting buhok. Tanggalan ko siya, ganun. Hindi nagtagal. Naramdaman ko yung kamay niya gumagapang sa hita ko. Siyempre, yung utak ko, alerto. Bakit yung kamay niya ganun? Ginawa ko, inangat ko yung ulo niya. Tapos, tumakbo talaga ako. Pagtakbo ko, binato niya ako ng battery ng radyo. Alam mo yung uso pa si dati yung battery ng radyo, di ba? Tapos pag medyo mahina na yung bibilad sa araw, ganun. So, binato niya ako noon. Hindi ako lumingon, talagang dire-diretso akong takbo. Tapos ginawa ko, nasa bukid yung tiyahin ko. Sumunod ako sa tiyahin ko dun sa bundok. Pero wala akong sinabi na kahit na parang tinanong ko. Tanda mo, parang tinanong ko, "Ba't andito ka be?" Ganun. Wala akong sinabi. As in, wala talaga akong sinabi. Kahit sa parents ko, hindi ako nagkwento. Nung maliit ako, hindi ako nagkwento. Naikwento ko na lang sa nanay ko. Nung matandaan ako sa mga 30s na siguro ako guys. Hindi ko alam kung ba't hindi ko kinuwento yon. Tapos, pero simula nun, para akong nagiging mailap kahit sa sarili kong ama. Hindi ako ganun, parang hindi ako komportable ba? Or kahit sa mga iba kong pinsan na lalaki, hindi ako komportable. Yung ganun. Parang nagiging mailap ako dahil sa nangyari na yun. Kasi sa amin din kasi mismo baryo kung saan talaga ako nakatira. Kung saan akong sityo nakatira. Sarili niyang anak, naanakan niya. So ako, bata pa lang ako, bukas na yung mata ko sa mga nangyayari sa paligid. Kaya siguro, yung ko, pag sa mga ganun, alerto talaga ako. Kasi ako rin, nung mga 18 din ako, muntik din ako mamulis. At muntik din ako mamulis dyan. Hindi ko alam tawag kung basta. Muntik. Parang pinagtangkaan ka rin ba? Mga 18 ako noon. Nagkakasambahay ako. Yung kapatid ng amo ko, medyo may diferensya pag hindi siya nakakainom ng gamot, minsan parang hindi siya nakakatulog, ganon. Minsan na tumatalon siya sa may terrace pag hindi siya nakakainom ng gamot, ng ganon. Tapos nung time na yon, nagtatrabaho ako doon. May time na araw kami lang dyan sa bahay. So, 3 kami. Ako, nagliligpit ng mga tinupi ko. Ganun, nag-aayos ako sa cabinet. Tapos pumasok siya. Nanalamin. Kasi may malaking salamin doon sa kwarto ng boss ko. Ganon. Tapos, nagkikwentuhan naman kami. Mga ganon. So, hindi ko na malaya na pumunta siya sa likod ko. Sinatak niya ako pa punta sa kama. Alam mo yung iyak ko talaga. Sabi nga ng kapitbahay namin, para kang kinatay na baka. So, yung iyak ko talaga. Yung kapitbahay namin, narinig ko talagang kinakalabog yung pinto ng namin, apartment namin. Tapos, mabuti na lang pala, yung isang kapatid niya, hindi pa nakaalis. Nandyan pa sa baba. Nasa second floor kasi kami. Nangyari yun. Nandyan pa sa baba. Umakyat. Tapos nilak pala nung kuya niya yung kwarto kung saan kami. Nilak pala niya. Hindi ko na malaya na nilak niya yung pinto.
Sinilak niya. Buti na lang, doon sa may kwarto na yun sa taas, bukas, may open doon. Ganon. So, doon, umakyat doon yung nakakabatang kapatid niya. Umakyat siya doon, tinalon niya papunta sa kwarto kung nasaan kami. Tapos yun, parang, anong hinatak niya yung kapatid niya. Anong ginawa? Hindi ko babanggatin yung pangalan kasi para rin naman para lang din sa privacy ba. Kasi anong ginawa mo? Bla bla bla. Ganon, galit siya. Tapos, itong kuya, binuksan niya yung kwarto. So, ako iyak nang iyak pa rin talaga. Iyak ako nang iyak. Tapos, nung tumayo na ako hindi naman niya ako nagawa ng masama. Hindi naman, wala. As in, inattempt niya, oo, pero wala siyang nagawang parang nadaganan lang niya ako. Yung ganun. Pero wala siyang sa akin. Wala siyang nagalaw, kumbaga. Tapos, hindi, yun nga, bumangon ako, iyak ako ng iyak. Tapos, pinulot ko yung sinilas ko sa sahig. Binato-bato ko talaga sa siya. Sobrang, alam mo yung galit mo sa katakot mo, pero mas nangingibabaw yung galit ko. Binabato ko pa rin siya. Tapos, doon kami sa may hagdan. Nag-abot kami doon sa may hagdan. Kasi nga, inaano ko rin siya yung binubugbog. Tapos, doon sa may hagdan. Sabi niya sa akin, sige be, tulak mo ako. Sabi niya gano'n, parang, siguro parang, yung kasalanan niya sa akin, nisip ko, kahit alam mo, kahit galit ako, nisip ko, pag tinulak siya sa hagdan, at nabagok, mamatay siya, ay makakulong pa ako. So, hindi ko siya tinulak. Umiyak lang ako ng umiyak. Binugbog ko lang siya. Tapos, bumaba ako ng bahay. Lumabas ako. Kinuha ko yung mga nilabahan ko pa doong basa pa. Yung mga damit yung nilaba kong tumutulo-tulo pa sa sampayan. Kinuha ko talaga yan. Tapos, paglabas ko ng apartment, sabi sa amin sa akin ng kapitbahay, be, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang, ganun. Si ano kasi, ganun, iyak ako. Si ano kasi, ganyan, iyak ako. Pero sabay, alam na nila yon. Tapos, kung anong ginawa sa akin. Tapos, kinuha ko talaga yung sampay. Ayan, naiyak tuloy ako. Kasi, ayun na nga. Kinuha ko pa rin yung damit ko na tumutulo-tulo pa sa sampayan. So, sinikligpit ako. Umuwi talaga ako. Siguro nakarating ako sa amin, 7:00 ng gabi. Para sabi ng nanay ko, parang, gusto niyo mo magreklamo? Sabi ko, hindi na. Kasi, sabi ko, unang-una, may politician na nakamag-anak yung atin niya. Tapos may attorney. Siyempre, mahirap lang kami, diba? So, parang, magawala kang laban. Yung ganon. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, yan mo na lang kasi wala naman nangyari sa akin. Hindi naman ako nagalaw. Yun na lang talaga yung ko. Hanggang sa, yun. Natapos na yun. Hindi na ako nagdemanda. Tapos, mga ilang linggo yata, itong kapitbahay namin na apartment, nagpaalam daw doon sa dati kong boss na, pwede ko bang kunin si baby na yaya ng anak ko? Ganun. So, pumayag naman daw. Ako naman, hindi ako takot magpakita. Kasi guys, wala naman akong kasalanan eh. Kaya ako yung ginawa ng mali eh. So, sabi ko doon sa boss ko, ate, baka magalit yung dati kong boss. Sabi kong gano'n. Hindi, nagpaalam kami sa kanya. Kinausap siya ni tatay. Sabi ko, okay naman. Dito na nga. Pumasok ako doon. Itong dati kong amo. Wala na siyang ibang ginawa kundi iskandaluhin ako. Every time na dadaan ako, sasabihan niya ako, baboy, malandi. Sabi niya sa akin. Sabi ko, lumaban ako. Sabi ko, kung malandi ako, di sana hinayaan ko na lang sarili kong tumihaya sa kapatid mo. Sabi ko talaga. Tapos, gano'n, lumalaban talaga ako. Tapos, naglalaba ako. Ganun, na-skandalo nila ako. Tapos, ang masakla pa doon, siyempre, magkatabi lang yung apartment namin. Ng amo ko at saka siya. So, hindi niya ako ng salitaan kasi lumalaban ako. Ang ginawa nila, hindi ko alam kung sino sa kapatid niya or sa maid niya na
nilagyan ng Sonrox, guys, yung aking mga damit na sinapay. As in, yung damit ko mismo, ha, alam kasi nila damit ko yun. Pinalagyan ng Sonrox, guys. Tapos, di, pinalagpas ko pa rin yun. Nag-away pa rin kami. Lagi pa rin niya ako inaskandalo. Tapos, nakakatawa doon. Nandyan yung landlady. Ang nakakatawa doon, guys. Nag-aaway kaming dalawa ng dati kong boss. Nandyan yung landlady nila na nanonood lang kasi apartment niya nilang sunod-sunod, tapos bahay mismo ng may-ari ng apartment nandyan. Siniskandalo niya talaga ako. Nasabihan niya ako malandi. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo patunayan ko sa'yo, sabi ko, tara, sabi ko, punta tayo sa doktor dahil sinisigurado ko sa'yo, virgin pa ako. Ginawa ko talaga siya. O, totoo talaga yan. Sabi ko sa kanya, nung time na yon. Tapos, siguro, napapahiya din siya. Kasi sabi ko sa kanya, ikaw, nakapagtapos ka, professional ka. Sabi ko ganun. Kasi may trabaho siya, hindi ko lang pwede banggitin ko basta sa hospital, ganun. Sabi ko, may pinag-aralan ka, pero tinalo mo pa, walang pinag-aralan. Sabi ko sa kanya. So, tapos, bukod dun sa landlady nila, may mga iba pang tenants na nanonood sa amin, nakikinig sa away namin. Mga lalaki pa yung iba. Tapos, alam mo, siyempre yung mga lalaki natatawa kasi nga, yung dati kong amo, skandalosa talaga. Tapos, pag dumaan pa ako niyan basta nauna kasi, pag puntang gate, nauna yung bahay nila, ng apartment nila. So, dadaan pa rin ako sa apartment nila pag lumabas ako. Ginagawa niya, guys. Sasabuyan ako ng tubig sa arinula. Hindi ko alam kung may ihi ba or tubig lang yung laman ng arinula na yun. Ganon. Or minsan yung sa baso ng sa baso na tubig, sasaboy niya sa akin. Sabi ko sa kanya nga, talagang pinapatulang ko. Sabi ko, yan kung sinaboy mo na yan sa akin, kung pinaghamugas mo yan sa pimpim mo, sabi ko sa total, kagising mo pa lang, mukhang di ka pa ginaganon ko talaga. Alam mo yung mga lalaki na yan sa, mga sila yung mga lalaki, may business kasi sila. So, puro lalaki yun nandun. Alam mo yung tawa ng tawa. Kasi nga, isipin mo yon na ikaw, iniiskandalo mo to itong maid ng kapitbahay mo na ikaw na tao ka, may anak ka, may asawa ka, professional ka, pero parang wala kang pinag-aralan. Parang ang hindi ko pala pwedeng sabihin, baka magalit yung mga, alam mo, yung parang wala kang pinag-aralan, parang ang taga-kantong tamba.